So, ito ay encouragement. Itong paksang ito ay simple lamang. At dahil nga nagtatalakay tayo ng heart series, medyo mabigat na pagtatalakay. So, nilid ako ng Panginoon sa isang simpleng paksa lamang. Nilagay niya sa puso ko ang isang inspirasyon na dalangin ko na makapag-encourage sa inyo, mga kapatid. Ang paksang ito ay nabuo habang ako ay nagtitreadmill. Treadmill sa opisina, merong treadmill. Habang ako ay nagtitreadmill, nakita ko yung may mga diyan, may function kasi diyan, may program yung treadmill. Dito sa kaliwa, makikita mo yung oras na bumibilang. Kung makakailang minuto ka, from 1 second hanggang ang pinakamataas kong treadmill ngayon, dire-diretso 30 minutes. Kahapon nga, pagdating nila si Roslyn, bago sila dumating, nagtitreadmill ako. 30 minutes, dire-diretso. Tapos biglang, sabi ni David, pumasok pa, ready na yung spaghetti. Sabi ko, 10 minutes pa. At iniisip ko, in 10 minutes, tapos na silang kumain. Kaya pagkatapos ng 10 minutes, nagpahinga ako ng konti, pumasok ako sa kusina, nakasarado na yung spaghetti, may natatakpan doon. Akala ko tapos na, ligtas na akong hindi nakakain. Sabi ko, salamat. Tapos sabi ni Mama, pinabas sa kusina, tara, doon tayo kanila Roslyn. Andun pala yung handaan. Hindi pa pala tapos. Ako pa yung nag-pray nung birthday at sandamakmak yung pagkain. Kaya nakita ko, ang isang nandun din sa programa, yung nababawas na calories. More than 100 calories yung nabawas ko sa 30 minutes na dire-diretsong treadmill. Pero nung umupo sa lamesa, yung lamon, 500 calories. So, sayang lang. Di ba? Pero patuloy lang tayo. At may mga nandun sa program, yung oras, yung distansya, kung nakailang metro ka na, nakailang kilometro ka na, masusukat mo yung distansya, tapos kung hawakan mo yung isang part doon sa treadmill, malalaman mo din yung pulso ng puso mo, gaano kabilis, kung mabababa o mataas. At habang ako'y nagtitreadmill, ang Panginoon ay nangungusap, nagbigay ng inspirasyon na kumbaga encouragement para sa akin at na-apply sa spiritual at para sa pangkalahatan na lumawak, mga mahal kong kapatid. Bakit ko ba ito ginagawa? Di ba? Bakit ko ba ito ginagawa? At bagamat alam natin kung ano yung reason yan, gusto mo mag-exercise. Di ba? Mapaayos yung kalagayan mo. Pero merong bagay doon, yung oras nakikita mo, daway kang tumatakbo, nakikita mo, yung treadmill nakikita mo, lahat nakikita mo. Pero yung nangyayari sa sarili mo, yung sinasabi doon na 100 calories na nabawas, hindi mo yun nakikita. So merong unseen thing na nagaganap na kung magtitiwala lamang tayo sa ginagawa natin at naiintindihan natin yung ginagawa natin, bagamat hindi natin nakikita, merong nangyayari. So sa umagang ito yung paksa natin at ako naman po ay naliligo sa CR at lagi kong binabanggit sa inyo, hindi ako nahiyang sabihin na isa sa lugar na ang Panginoon nagbibigay sa akin ng inspirasyon sa CR. Habang nasa loob ako ng CR, kasi ang CR, tahimik na lugar, ikaw lang yung nandun. Pag nakaupo ka sa trono, nagbubulay-bulay ka, umaawit ka. Kung naliligo ka naman, kumakanta ka pa rin, nagbubulay-bulay ka. Yeah. Minsan, ang pagbubulay ko, Lord, lahat ng kasalanan ko, parang pagliligo, linilinisan ko sarili ko, malinis din. Diba? So, ang daming pagbubulay-bulay sa loob ng CR at naidagdag yung inspirasyon habang ako'y nasa CR. Nangangaral na ako sa CR. Ang nilagay ng Panginoon sa akin ay yung 3 salita. Ano ang pagkakaiba ng paniniwala, pagtitiwala, at pananampalataya. At habang ako nandun sa CR, nangaral ako sa CR. Pinangaral ko kung ano yung paniniwala, pinapangaralan ko yung sarili ko na walang nakikinig. Tinuro ko ngayon kay Brother Billy, isa yan sa exercise para sa mga ngaral natin na bibihirang tumayo, para yung mga nahihirapang magsalita, diba, nag-i-struggle sa pangaral at pagtuturo. Sabi ko, dyan ako nasanay. Walang nagturo sa akin na mangaral. Pero sadyang nilid lang ako ng Panginoon sa isang gawain na medyo nakakatawa at kakaiba sapagkat kapag naghahanda na ako ng paksa, kahit nga hindi akong preacher,
Napakasipag kong magsulat, mag-notes, gumawa ng mga preaching, at pagkatapos yan, ipapangaral ko na sa loob ng kwarto ko. O kaya pagkatapos ko maglinis sa church, tatayo ako sa pulpito, nabitbit ko yung notebook ko, mangangaral na ako. At kapag ako naman yung naatasan na mag-preach, bago ko pa yan i-preach sa kanila, i-preach ko na yan sa kwarto ko. At doon, tinuro ko kay Brother Billy na sekreto para sa higit nating ikakalago sa pagsasalita. At familiar na sa atin ang mga salitang ito, mga kapatid, paniniwala, pagtitiwala, pananampalataya. Parang iisa lang kasi yung kahulugan at napagkakabit-kabit natin yan eh. Kumbaga, pag bumuo ka ng sentence, ng pangungusap, parang lahat naman pare-parehas. Naniniwala ako sa Diyos, nagtitiwala ako sa Diyos, nananampalataya ako sa Diyos. Di ba? Halimbawa, wala kang pera. Sasabihan ka, Brad, huwag kang mag-alala. Maniwala ka lang sa Diyos. Wala kang pera. Brad, huwag kang mag-alala. Magtiwala ka lang sa Diyos. Wala kang pera. Brad, manampalataya ka lang sa Diyos. Alin ba talaga? So, paano ba natin ito i-apply, mga mahal kong kapatid? Ano yung pagkakaiba ng beliefs, trust, and faith? So, may kinalaman yan bagamat yan ay isang parte lamang ng paksa natin, pero dyan iikot po yung paksa natin. So, may the Lord help us. So, magbasa tayo ng buong konteksto ng 2 Corinthians chapter 4. Ang pasimula natin ay nasa verse 8. At gusto ko magbasa sa Tagalog. So, bibihira ako makadama ng inspirasyon na sa Tagalog muna magbasa. Kasi napakasarap naman kasi magbabasa ka with inspiration. Sabi sa verse 8, sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami, gayon may hindi nangaghihinagpis. So, yan yung konteksto, yan yung nilalaman, bakit ang konklusyon ni Pablo sa verse 18 ay nakatingin sila sa mga bagay na hindi nakikita. Sabi dito, sa magkabi-kabilay nangagigipit kami, gayon may hindi nangaghihinagpis. Nangatitilihan, gayon may hindi nangawawalan ng pag-asa. So itong, i-KJB mo nga, andun, di pala. Ano yung isa na mayroong English? Verse 7? Pero sa verse 8, sabi dito, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. So, itong Tagalog na nangaghihinagpis, mga mahal kong kapatid, medyo malalim, di ba? Naghihinagpis. Pero sa English ay distress. So, ano bang ibig sabihin ng distress? O nangaghihinagpis o hinagpis? Ang ibig sabihin niyan ay strong feeling of anxiety. Another malalim na salita ang anxiety. So ano bang ibig sabihin ng anxiety? Strong feeling of worriness. Malalim pa rin ba yung worriness? Di ba? Or nervousness. Pag tinagalog natin ng worriness, nervousness, pag-aalala, pagkabahala, pagkatakot. Pero sabi ni Pablo, bagamat kami ay, sa Tagalog nga ulit, bagamat kami nagigipit, gayon may hindi kami nangaghihinagpis. Nangatitilihan, another word, nangatitilihan. Pag sinabing nangatitilihan, mga mahal kong kapatid, sa Ingles ay perplex. Yan ay galing sa Gregong salita na aporeo. Nang ibig sabihin yan ay without resources. Wala talaga. Pag sinabing perplex, pag tiningnan nyo sa KJV Plus ninyo, ang word niya sa Grego ay aporeo. Ang unang kahulugan na sasabihin sa inyo, without resources. Nangatitilihan. Ano ba yung ibig sabihin ng nangatitilihan? Natilihan. Di ba? Kadalasan may mga kapatid ako ditong nakikitang nangatilihan. Ito po yung mga kapatid na tulala. Na hindi makapagsalita. Laging tulala. Pagkausap mo, tulala. Di ba? Confused. Yeah, that's being perplexed.
nangatilihan, confused, hindi alam ang gagawin. Pero bagamat naranasan ito nila Pablo, mga mahal kong kapatid, yung ganitong mga feelings, yung mga ganitong experience, pero sabi nila, hindi kami nawalan ng pag-asa. Yeah, may struggle, may nangyayaring lawanan, may mga karanasan na pinahintulutan ng Diyos na maranasan ng mga mananampalataya, ang magipit, ang mawalan. Pero sabi ni Pablo, hindi kami naghinagpis. Hindi kami nakaramdam ng matinding kalumbayan. Hindi kami nakaranas ng matinding pag-aalala. Kundi bagkus pa, meron kaming pag-asa. Amen. Hallelujah. So sana ay masumpungan din natin yan sa puso natin, yung pag-asa na yan. Then verse 9, pinag-uusig. Ibig sabihin, may mga taong umuusig sa'yo. May mga taong galit sa'yo. May mga taong hindi nakakaunawa sa'yo. May mga taong iba ang prinsipyo, paniniwala sa'yo. Kaya gagawa sila ng mga bagay na makakasakit laban sa'yo. It's either in verbal or in action. Pero sa kabila na naranasan ito nila Pablo, mga kapatid, pero pakiramdam nila sa kanilang sarili, they are not forsaken. Sila'y inusig, pero hindi pinabayaan ng Diyos. They're being cast down, but not destroyed. Inilugmok sila. Di ba? Nalugmok sila. Pero sa kabila na naranasan nila ang matinding pagkalugmok, pagkalugi, pagkawala, but they are not destroyed. Hindi sila tuluyang napahamak, hindi sila tuluyang nasira, hindi sila tuluyang nawala. Sabi pa sa verse 10, laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. So sila bilang mga mangangaral, itong mga ministrong ito, humahayo kung saan-saan, ang daming banta sa kanilang buhay, panganib, sa daan, sa karagatan, sa mga kawatan. Ang buhay nila ay laging nasa panganib, mga mahal kong kapatid, nasa kamatayan, sa mga talata pang nilampasan natin. Alalampasan natin, hindi pa pala tayo lumalampas, may lalampasan tayong mga talata na kahit pa sa kamatayan, sabi ni Pablo. Pero mas pinili nila na sumunod sa Panginoon. Then, lalaktawan na natin yung iba. Verse 13. Talon tayo sa verse 13. Ngunit, yamang mayroong gayon ding spirito ng pananampalataya, na gaya ng nasusulat, sumasampalataya ako, at kaya't nagsalita ako. Kami naman ay nagsisisampalataya, at kaya't kami naman ay nangagsasalita. Amen. Sino sa atin dito ang may pananampalataya? Ang may pananampalataya ay hindi mapipigilan na magsalita. Pero anong uri ng pagsasalita, mga mahal kong kapatid? Pagsasalita ba with murmurings? Pagsasalita ba, mga salita ba na magmumula sa ating labi na punong-puno ng kalumbayan, ng mga pananambitan, o mga salita na kasabay ng kagaya ng narinig natin sa pagtuturo ni Brother Billy, mga salitang dumadaloy habang tayo ay nagpapaabot sa Diyos. Sabi pa nga doon, di ba, pag-iyak, they cried unto the Lord, and the Lord heard them. Dahil sa matindi nilang sitwasyon, alipin sila. Buti nga walang alipin sa atin dito. Di ba? Hindi kagaya ng mga Hudyo nung panahon na yon, pinapahirapan sila. Nagtatrabaho sila para mabuhay, at nabubuhay sila bilang alipin. Wala silang karapatan na anuman. At nakita ng Diyos ang kanilang matinding
sitwasyon ng kahirapan, mga mahal kong kapatid, kung kaya't ang mga Hudyong ito ay magpaabot sa Diyos, nang sila ay tumangis sa Diyos. Kasabay ang pagdulog, ang panalangin, hallelujah, ang Diyos ay duminig sa kanila. Ang Israel ay may Diyos. At tayo ay may Diyos. Wag na wag niyong kakalimutan yan, mga mahal kong kapatid. Mga mag-aaral, makinig kayo. Brother Nono, Brother Clerp, Brother Joshua, thank you. Brad, andito ka na. Sabi ni Brother Robert kanina, i-message kita. Ano, ayoko na i-message ka eh. Naglalaro nga sa isip ko, nabasa ko yung isang kasabihan. Kapag ang isang tao galit pa sa'yo, lagi kang naalala, pasalamat ka. Kapag ang isang tao hindi ka naman lang maalala at hindi na nagagalit sa'yo, nagsawa na yan sa'yo. Sinukuan ka na. Pero hanggat nare-receive niyo ang mga message ni Brother Ryan at naririnig niyo ang mga pangangaral at mga pagtuturo, hindi pa kayo pinagsasawaan ng mga ministro. Pero nakakasawa minsan yung mga matigas ang ulo. Diba? Pero salamat, andito ka, Brother Joshua. Palakpakan nga natin si Brother Joshua. Nagtagumpay siya ngayong araw. Brother John D. Boy. Diba? Itong mga nasa bagong yugto ng kanilang pag-aaral, kolehiyo kagaya ni Sister Loisa, huwag niyong iasa diyan ang inyong buhay. Yan, mag-aral kayo, magpakasipag kayo. Pero huwag niyong isisentro ang inyong puso. Ang daming mga graduate dito, ang dami ng nurse dito, teachers, engineer, where are they? They are here. Well, di ko naman sinasabing lahat ng magiging kapalaran nyo ay pari-parehas tayo. Di ba? Merong mga kapatid na nakapagtapos ang pag-aaral, nagampanan nila yung kanilang pag-aaral. Nagampanan nila yung kanilang profesyon. And thank God for that. Pero wag nyong isandal noon at isalig ang inyong kapalaran at ang inyong bukas, mga kapatid. Ang Diyos ang may-ari ng buhay ninyo. Si Brother Robert nagpakasipag na mag-aral. Ang trabaho niya, mag-dialysis. Gusto mong mangyari yun sa'yo, Brother Joshua? Ayaw naman natin, di ba? Sister Lisa, mag-ingat ka din. Salamat nga, nakabalik ka na. Halos ilang taon ka ding nawala. Minsan nga, iniisip ko, nung nakaraan, nung mag-meeting kami, kinausap ko si Sister Yaswe, nasaan ba si Chichi? Patitigilin ko na sana ito sa pag-aaral. Baka may matisod na naman. I am not against. Desisyon ko yon, prinsipyo ko yon, paniniwala ko yon. At hindi po ako nagsasabing bawal mag-aral. Kung yan ang nakikita nyo, makakatulong sa inyo, then go for it. As long as na hindi nyo kakalimutan ng Panginoon. Diba? Hindi po ako against sa pag-aaral. May mga dahilan lang, hindi ko nasasabihin. Sabi ko, sana nga, kung may panahon pa, magtatrabaho na si Chichi, di ba? Sa loob ng 4 na taon na pagtatrabaho, kasi nga, nung elementary yan, tinuruan kong gumawa yan ng video. Elementary pa lang yan, ha? Sumasahod na yan ng 500, 700, 1,000 per week. Dahil tinuruan kong gumawa ng video, gumagawa ng video, minsan 2 video, 3 video, mga ilang segundo, 30 seconds, 40 seconds, sumisweldo siya. At the age of 8, 9, 10, dahil naturuan. Di ba? Pero part din kasi yun, na pag nakapagtapos ang pag-aaral, part yun ng pride mo, di ba? Mas tataas yung tingin sa'yo ng tao. Wala namang masama doon, mga mahal kong kapatid, as long as na hindi yan maglalayo sa atin sa Panginoong Diyos. Ang pinapakita ko, yung oras kasi, yung panahon, nasasayangin pa eh. Ang daming masasayang na oras na yung mga anak natin matututo pang magbulakbol, cellphone maghapon hanggang gabi, hanggang alauna, hanggang 12. Alam ko naman eh, natuto kong magbulakbol sa school. May mga bagay na ginagawa ko sa school na hindi alam ng mga magulang ko. Hindi alam ng mga magulang ko, naging parte ako ng frat. Ako pa yung gumagawa ng logo ng aming fraternity. Di yan alam ni Sister Regina. Hindi alam ni Sister Regina na meron akong mga nililigawan.
Noong mga panahon na yun, siguro nalaman ni Sir Regina na kumukuha ko ng bigas, dala ko sa school, ibibenta ko yung bigas, kasama ko yung pinsan ko, magbibilyar kami, magkukusputan kami. Di ba? Hindi nila alam yon. At maraming bagay na ginagawa ang mga estudyante, kagaya ni Sister Chichi, hindi alam ng mga magulang. Kaya kanina, kinausap ko Sister Chichi, sabi ko, Beb, pinakailaman ko yung cellphone mo kagabi. Kagabi ko lang pinakailaman yung cellphone mo. Matagal ko nang inimbargo yung cellphone niya after the meeting. Pero kanina ko lang pinakialaman. Sabi ko, Beb, may mga nakita akong picture. Hindi ko nagustuhan. Ang pangit mo. At ito po yung panahon na lumalaban sila, pupunta sa ibang lugar para sa kanilang rondalya. Sabi ko, ang kapal ng make-up mo. My goodness. Sabi niya, wala siyang magawa. Sabi ko, bakit may picture ka? Bakit proud ka? See? Kaya mga magulang, bantayan niyo ang inyong mga anak. May karapatan kayong bantayan sila. Kung yung mga guro nga napakahigpit, binabantayan yung mga estudyante, kayo pa kayang mga magulang. Well, ang Diyos nagbabantay, tumutulong sa atin, pero binigyan tayo ng Diyos ng authority. In-extend ng Diyos ang authority sa mga magulang, sa tatay at nanay para pangunahan ang kanilang pamilya. So tulungan nawa tayo ng Panginoon, mga mahal kong kapatid. Salamat na lang na mabiyaya ang kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa atin. So nag-i-introduction pa lang po ako. Magpatuloy tayo. Sa pagpapatuloy, sabi dito, talon ulit tayo sa verse 17 o verse 16. Lampasan natin yung 14-15. Punta tayo sa verse 16, sabi dito, kaya nga, hindi kami nanghihimagod o napapagod. Bagaman ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. So merong nakita si Pablong mekanismo, proseso, na may nakita siyang hindi nakikita. Nandiyan niyo ba? Kaya nga looking to the unseen. Ibig sabihin, hindi ito matang pisikal, kundi mata ng pananampalataya, matang may kapahayagan na sa loob ng kanyang pagkatao, ang kanyang ugali, ang kanyang karakter. Hindi man agad nakita, pero merong pagbabagong nagaganap. Ugali, paninindigan, at hindi yan naituturo sa eskwelahan, mga mahal kong kapatid. Pananampalataya, pagtitiwala. Pero kinakailangan nating makita ang mga maliliit na bagay sa pamamagitan ng kapahayagan ng salita ng Diyos para maintindihan natin ang mga bagay na ito. Verse 17, sapagkat ang aming magaang kapighatian, bagaman, sabi dito, verse 17, sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Amen. Another thing na unseen, mga kapatid, pero hindi natin pagtutuunan yung mga malalalim na bagay. Simple lang ito para sa encouragement sa umagang ito. And verse 18, ang main text natin, sa konteksto natin, samantalang kami ay nagsisitingin. Samantalang kami, sabi ni Pablo, samantalang kami ay hindi nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang katapusan. Una, meron tayong unseen God. Pero hindi yan yung focus ng ating paksa. Pero nakasentro sa Kanya ang paksa natin sa bagay na Kanyang ginagawa, mga kapatid. Sino sa atin dito ang totoong naniniwala sa Diyos? Amen.
Pag sinabing naniniwala sa Diyos, alam mo ang kanyang pangalan, Lord Jesus Christ. Alam mo na isa lang siya. Alam mo nandun siya sa langit. Alam mo na siya ang may likha. Alam mo na siya ang Diyos ng Israel. Alam ba natin yon? Alam mo na siya ang nagkatawang tao na napako sa krus ng Kalbaryo. Alam ba natin yon? Alam din yan nila. Alam din yan ng tatay niyong unbeliever, ng nanay niyong sugarol. Alam din nila na may napakong Kristo. Alam din nila na may Diyos na lumalang. Pero ang tanong, nagtiwala ba sila? Di ba? So, dito natin to i-relate, mga mahal kong kapatid, naniniwala. Dahil maraming mga tao ang naniniwala sa Diyos, pero hindi nagtitiwala. Marami sa atin, marahil, nasa konsepto pa lang ng paniniwala, nagsisimba dahil naniniwala. Pero, pag siniyasat mo yung puso, ang Proverbs chapter 3, verse 5 to 7, wala sa kanya. Trust in the Lord in all your ways and acknowledge Him. Diba? Pag pinag-usapan na po kasi ang pagtitiwala, mga mahal kong kapatid, may paninindigan dyan. So, nasa kalagitnaan pa yan na parte natin. And may the Lord guide you and guide us all sa paksang ito at pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Yun ang aking dalangin, na katagpuin ng Panginoon ang pangangailangan ng mga kapatid. May isang brother akong in-advisean, sabi ko, Brad, saktong-sakto yung paksa ko para sa Sunday. So makatulong nawa sa kapatid nating ito ang paksang ito. Basa tayo ng quote, isang quote lang ang prepare ko. Win a true heart, come before God and meant business. Paragraph 42. Yeah. Ang karakter dito na pinaghuhugutan ng propeta ay si Maria, mga kapatid. Si Mary, yung naging nanay mismo ng ating Panginoon sa physical, 2,000 years ago. Sabi ng prophet, regarding kay Mary, she went right around telling everybody she was going to have the baby. And wasn't no sign or nothing of it. She didn't have to have any signs. Only thing she had to have was God's word. That's all we have to have. Amen. Sabi ng propeta, itong si Maria ay nagpapahayag sa mga tao sa labas, sa lahat na nagsasabing siya ay magkakaroon ng anak. Hindi niya ikinahiya yung bagay na ito na mangyayari sa kanya, bagamat marami ang tumuya, marami ang lumapastangan sa kanya at nagkaroon ng maling kaisipan sapagkat nagbuntis ang isang dalaga. Paano mangyayari yun? Pero sabi ng propeta, ipinapahayag niyang magkakaroon siya ng anak. At walang anumang tanda, walang anumang ebidensya na itong si Maria ay magkakaanak, pero nagpatuloy lamang siya sa pagsasalita, sa pagsasabi na ako'y magkakaanak. Na ang tanging meron siya, mga mahal kong kapatid, ay ang salita ng Diyos na ipinangusap sa kanya. At sabi ng propeta, dapat gayon din tayo. Dapat ang salita ng Diyos ang meron tayo. That's all you have to have is His word. Bound to bring it forth. You believe it, brother? Stay with it. Hallelujah. That's right. Stay with it. It will bring the results every time. Gusto niyo ba ng resulta sa buhay natin? Ang kailangan mo ay salita ng Diyos. Amen! Gusto niyo ng resulta? Ang kailangan natin, salita ng Diyos.
Pag wala ang salita ng Diyos, may resulta din, mga mahal kong kapatid. Pero failure. Pero sila na may salita ng Diyos, sabi ng prophet, I've never seen it fail. Walang pagkabigo sa salita ng Diyos. Ang sarap maging kaibigan ng Panginoon. Alam mo yon, yung mga taong baliw, may kinakausap, may kasamang entirety, may mga taong naniniwala na may anting-anting, naniniwala na mayroong kaibigan na duwende. Ay, ang meron tayo, ang Diyos. Meron tayo, Diyos, na laging andiyan. Kinakausap niyo ba siya? Sigurado? Nagtitiwala ba kayo sa Kanya? Sigurado? Pag naglakad kayo, kasama siya. Sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali, andyan siya. Alam niyo mga mahal kong kapatid, ang pagtitiwala, may kinalaman kasi yan sa karanasan. So maya maintindihan natin. Kaya ang isang taong malimit lumayo sa gawain, nagpaplanong lumayo sa gawain, walang paninindigan sa gawain, ang meron siya paniniwala pa lang. Sapagkat ng isang taong may pagtitiwala, may karanasan yan sa Diyos. Meron siyang confidence. Hallelujah. Tuloy muna natin. Sabi dito, that's all you have to have is His Word, bound to bring it forth. You believe it? Brother, stay with it. O singular, brother. Kung sino ka mong brother, para ito, brother. And for you also, sisters. Stay with it. Hallelujah. That's right. Stay with it. It will bring the results every time. Kahit nga yung imposibleng bagay, mga kapatid, I've never seen it fail. When a true heart come before God and meant business and took God at His word and started testifying of it and looking to the unseen, then God's promises always produces what is asked for. Pag nagsimula kang tumingin sa bagay na hindi nakikita, then ang mga pangako ng Diyos ay laging nagpuproduce kung ano ang hinihingi sa bagay na naroon. Parang binhi yan, mga mahal kong kapatid. Mamaya example natin yan. Sana po nagkakaintindihan tayo. Palakpakan nga natin ang Panginoon kung naiintindihan natin ang Kanyang salita. Sinasama ko yung sarili ko na pag sinabi, palakpakan nga natin ang Panginoon. Tapos yung MC, palakpakan natin ang Panginoon. Sila lang yung pumapalakpak. Kaya lang na-rebuke ako ni Brother Billy. Hindi naman yung rebuke, pero rebuke na rin yun. Kaya daw nasisira ang microphone dahil ganito ako pumalakpak. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya yun ang dahilan. Para alam din ng mga MC natin, ng mga song leader natin, na pag sinabi nyong palakpakan natin ang Panginoon, kasama. Kaya kayo, kanina, palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Diba? Diba, ganito. Ako pa lang, salarin. Saka yung mga gumaganyan sa microphone natin. So napakabuti ng Diyos, mapapalitan na ito ng bago. Sana yung ganito na. Di ba? Para ganyan-ganyan tayo. Meron tayong action. Sabi ng propeta, kapag ang isang totoong puso ay lumapit sa Diyos at meron talagang bagay na gustong mangyari, meant business. Hindi lang ito literal na business. Gusto bang magkaroon kayo ng business with God? Pumunta ka sa Panginoon with business proposal. Lord! Di ba? Hindi lang yung iiyak ka ng paglaya, kundi
Alam mong meron kang gustong mangyari sa buhay mo. Meron kang business na gustong patunayan o gawin, maranasan. Pero ang Diyos ang lapitan mo. Ipahayag mo sa Kanya, Panginoon, ganito pang plano ko. Panginoon, ganito po ang sabi nila. Ano po bang masasabi niyo, Panginoong Diyos? Panginoon, itong gusto kong mangyari. Then lumapit ka sa Diyos. Panginoon, mag-aaral po ako. 2 years, 4 years. Yung isang brother, tinanong ko, Brad, mag-aaral ka ba? May mga kapatid, hindi sigurado kung mag-aaral o hindi. Well, kung ganyan yung karanasan nyo, ako dati, wala akong plano sa buhay. Pero at least may plano ang Diyos sa buhay ko. Pinaintulutan niya yung ilang mga bagay na pangyayari para may sakatuparan na yung plano ng Diyos. Sabi ng prophet, kung totoo ang puso mo na lumalapit sa Diyos at meron kang nais na gawin, sa katuparan, then ang kailangan mo ay ang kanyang salita. Took God at His word and started testifying of it at magpasimula kang tumingin sa mga bagay na hindi nakikita. Pagtitiwala yan, mga kapatid, paninindigan. Then God's promises always produces what is asked for. Kaya alam nyo itong building natin, sabi pa doon sa binabasa kong article, parang kung alam nyo sa dagat, merong mga icebergs, di ba? Pag nakakita kayo sa dagat, icebergs, alam nyo icebergs? Halimbawa, ganito lang kalaki yung icebergs. Ito, buong dagat ito. Tapos ito, ano to? Icebergs. Yung sabi ko, icebergs to, di ba? So, icebergs. Pero alam nyo ba, yung nakikita nyo, maliit lang yun na bahagi. Sapagkat ang icebergs na ito, baka mas malaki pa itong pulpito. At itong gusali na ito, mga mahal kong kapatid, it's only a tip of the icebergs. Sa loob ng maraming taon na pinagdaanan ng iglesyang ito, ang dahilan kung bakit ito naging matibay, may mga kapatid na nakapagpatuloy, hindi dahil sa naniniwala lamang, kundi may mga bagay na pinatunayan ng Diyos dahil sa pagtingin nila sa mga bagay na hindi nakikita. Akala nyo ganito lang to. Yeah, thank God for this. Pero sa spiritual realm, mga kapatid, nakatayo ito sa mga pinatunayan ng Diyos. Hallelujah. Dahil sa pag-angkin, panananganan at paninindigan sa kanyang mga pangako at sa kanyang mga sinabi. Kahapon lang kami, Mr. Matit, nag-usap kami niyan, 2 hours. Di ko, baka lampas 2 hours pa. Nagtutupi yan eh. Daming alibay. Sabi ko nung nakaraan, family meeting. Ngayon, husband and wife meeting. Sabi ko, makinig ka, pastor ako. Nakikita mo lang kasi asawa. Kapag nag-usap kami, awkward, di ba? Pastor ako, membro siya. Kalininaw ko sa kanya ngayon, mag-usap tayo, husband and wife meeting. Mahigit 2 oras, may pinag-usapan kami, ministry, mga nangyayari, sa pamilya, sa anak, and everything. At pagkatapos namin mag-usap, pag-open ko ng cellphone ko, yun, nabasa ko yung message si Brother Gideon. Damang-dama ko pa yung inspirasyon ng pag-uusap namin, kaya nag-audio ko agad ako sa kanya. 5 minutes. And thank God, gumaan yung pakiramdam ng ating kapatid. God bless you, Brother Gideon. Kaya mo yan. Baka ikaw yung brother na tinutukoy ni Brother Branham dito. Di ba? Saluhin mo yan. Saluhin nating lahat, mga kapatid. Ang mensaheng ito ay para sa lahat. So tayo magpapatuloy. Daanan natin saglit itong pagkakaiba ng paniniwala, pagtitiwala at pananampalataya. Sa English, believe, trust, and faith. So sa aking munting pagbubulay at pagpapahayag ng Panginoon habang naliligo sa CR, ang paniniwala ay base sa mga bagay na nalaman mo, natutunan mo sa school,
Naniniwala ka ba, Brother Jeff, na pag 1 plus 1 equals 2? Naniniwala ka? Sino dito ang hindi naniniwala na 1 plus 1 equals 2? Yeah, yan po ang paniniwala. Based sa facts, sa reality, na pwedeng matutunan natin kahit saan. Kaya ang Diyos, pag pinapakilala sa mga Bible study, pwedeng ang nariyan ay paniniwala lang. Naniniwala ka na may Diyos. Sabi ng mga denomination, ng pinanggalingan nating relihiyon, di ba? 1 plus 1 plus 1. 1 plus 1 plus 1, 1. My goodness! Saan nila kinuha yun? Na ang Diyos daw may 3 persona, pero isa. Di ba? Sabi nila, God the Father, 1. Plus God the Son. Plus God the Spirit. God the Son, ay God the Father, 1. Plus God the Son. Plus God the Holy Spirit, equals 1. Meron bang ganun, Brother Wilson? Napag-aralan nyo ba sa CSPC? Pwede bang lumabas ang result, Brother Jeff, na 1 plus 1 plus 1 equals 1? Pero kapag 1 plus 1 equals 2. Di ba? So, ang paniniwala, mga mahal kong kapatid, may kinalaman yan sa mga bagay na nakikita mo, sa natutunan mo, sa mga totoong nangyayari sa paligid. Naniniwala ka bang tao ka? Brother Unad, tao ka, hindi unggoy. Saan ka nagmula, Brother Unad? Di ba? Yeah, yan ay paniniwala, mga kapatid. So, may mga, sabihin natin na bagamat kung minsan nagagamit natin ang mga salitang ito sa pagtukoy sa mga bagay at sa mga karanasan natin, at partikular sa pagkilala natin sa Diyos, pero magkaiba po ang tatlong ito, mga mahal kong kapatid. So, ang paniniwala ay nakabase sa bagay na nakikita, sa realidad, sa mga nangyayari. At ang pagtitiwala ay base ito sa kung ano yung pinaniwalaan mo. At ang pananampalataya ay higit ito sa bagay na inaasahan mo doon sa nakikita mo. So, mamaya mas elaborate natin yan. Nagbibigay muna ako sa inyo ng halimbawa. Kagaya ng pagtatanim ng palay, mga kapatid. Naniniwala ba kayo sa palay? Ano ang palay? Pwedeng ipaliwanag yan ng pagkahusay, may iba't ibang uri ng palay. At naniniwala ka ba na kapag ang palay ay itinanim, mabubuhay? Naniniwala ka ba na kapag nagtanim ka ng palay, ang bunga ay palay? Siyempre. Di ba? So, yan po yung paniniwala. Pero, paano kung pumunta ka sa isang lugar, pumunta ka sa Mindanao, napadpad ka sa Mindanao, at gutom na gutom ka nang wala kang makain, may nagluto ng bigas at naging kanin. At nabalitaan mo na sa Siquijor ay maraming nanglalason. At ang inoffer lang sa iyo ay kanin na walang ulam. Kakain ka ba? Unang punta mo sa lugar at alam mo yung mga tao doon nanlalason. Palay yun na naging kanin. Naniniwala ka ba sa palay na kapag kinain mo, mabubusog ka? Pero kakainin mo ba kapag alam mo na yung lugar na kinaroroonan mo gusto kang patayin at yung lugar na yon ay nanglalason? Kakainin mo pa rin ba? Kakainin mo pa rin, Brother Jeff? Pero paano ko yung nanay mo araw-araw? Nagluluto ng palay, nagiging kanin, andyan sa kumakain ka ba? Pero paano pag naturuan ka na dahil sa kanin ka nakakaroon ng diabetes? Dahil sa paglamon ng kanin, kaya lumalaki yung tiyan. Yeah. Kaya nga may mga low carb. Si Brother Chad, di na nagkakanin. Ako po, naranasan ko din hindi magkanin.
Nung lumit ako, 2020, 2021, lumit ako, di ba? Pag tinitingnan ko nga yung video ko sa YouTube, my goodness, ganyan pala ako kalit dati. Pero wala man lang nagsabi sa akin na, Padre Ryan, ang ganda na ng katawan mo. Kaya tuloy ako na-inspire. Akala ko, ang laki ko pa rin. Pakiramdam ko dati, ang laki ko pa rin, pero yung kilo ko noon, 80 na. Pero ngayon, 100 plus na. Di ba? Hindi mo napansin na 80, 90, 100. Bago ako nag-low carb noon, 94. Nung pinicturean ako ni Father Gideon sa Legazpi, kalbo ko noon, semi-kalbo. Pagtingin ko sa picture, ay goodness, ako ba to? Ang pangit. Ang sagwang tingnan. Na-inspire ako mag-low carb. Pakiramdam ko sa loob ng mga ilang taon, malaki pa rin ako. Pero pag tinitingnan ko na sa YouTube ngayon, ganito pala ako kaliit na. Kakain ka pa rin ba ng kanin? Kung alam mo na ang kanin ang nagpapadiabetes sa tao. Kaya nga sa ibang, alam mo, sa ibang bansa, Brother Jeff, hindi talaga kinakain ng kanin. Yeah. Sa Amerika, hindi kinakain ng kanin. Maniniwala ka ba sa akin? Magtitiwala ka pa rin ba pag nagpatupad ako ng batas, bawal na pong kumain ng kanin, mga kapatid. Low carb tayo. Nakakaintindi ba tayo? Diyan papasok ang pagtitiwala. May confidence ka doon sa kakainin mo. Di ba? Paano naman yung nagtanim kagaya ni Brother Dante? 1 hektarya yung itinanim. Nag-abuno. Ang ganda ng uri ng palay. Pero alam mo na itong bansang Nabwa, bayan, daanan ng bagyo. January, magtatanim ka, pero December pa lang ibinabalita, magkakaroon po ng La Nina, ng El Nino. Magtatanim ka pa rin ba, Brother Dante? Ibinalita na, halos ang buwan. Ang mga magsasaka, yari na naman sila. El Nino sa buong taon ng 2026. Tribulation na. Magtatanim ka pa rin ba? Bagamat alam mo na ang palay, kailangan mo. Ang palay, pag tinanim mo, aani ka ng palay. Pero paano kung alam mo na buong taon, El Nino, La Nina? Magtatanim ka pa rin ba, Brother Dante? Depende. Kinausap ko yung tita ko nung nakaraan. Sabi ko, ay Bilin, may deal ako sa'yo. Merong lupa, sinasangla. Kunin natin. Bahangan hinguhan. Diba? Sabi ko, una ko nga nakukanin mo, gustong kumukusaragang. Pang mo mangyato panahon nguwan. Lugi nga niya, di nakaan eh. Kini ka, Brother Dante, migtanong pa ba ka kasunod na tanuman? Well, bagamat mo kong sigurado dahil sa panahon, dahil sa sirkumstansya, dahil sa sitwasyon, ag mga taong sinusugal, tada kasiguruan, pero ang mga mananampalataya, dawa unuman na sirkumstansya, migtanumi ka, taisi mo, ako kapangyarihan na iniiral, na pwede ako mag-intervene, ako pwedeng mamagitan, na dawa ibinarita pa yan na migkail ninyo, migkalanin niya, unuman mangyari, madagos man o diri, migtanong pananggani ka. Saan umiiral ang pananampalataya? So, sari-sari kita mga ngud. Naniniwala, nagtitiwala, nananampalataya. Another example, mas mababaw, ulaan, ng mga nakaula ka mo siton. Naniniwala ba kamo nga inuulaan ninyo ulaan? Baka kung magsabi, Kuya Ryan, kutso na di. Namin man kamo naniniwala nga naulaan ninyo ulaan. Tama. Pero pauno kin ibalik ta sa kulay green na nakapirang basis ng agko ibinagsak patalikod. Di ba? Isi yung sulaan tang green. Babaratuhon kaya. Kaya nga ni ako maskiton. Uratix na pag inula ko. Dapat darwang patong. Pauno. Udah ko tiwala pag usad sana. Di ba? Pero kaya mo pa rin bang ulaan, lalong-lalo kung maalnas, asalog, di ba?
Tupok na sulaan, nabayad mong aguna. Damage. Kaya mo pa rin bang sulaan, dawa arog na kanakalagayan? Pag kaya mo, ako katiwala ko ulaan. Tama ba? Ako katiwala. Pero pauno, kinagkusadi magdara sa ulaan. Kakaibang ulaan so dinara. Ako mga dipindot. Diba? Di mo isik, bakit ang kukuryente, makuryente ka? Bakit ang palayuguni ka? Kakaibang ulaan na first time mo pa salang nabay ka, di mo pa pasang naranasan. Umuula ba ka, Brother Jeff? Ama yung sabing, Panginoon, bahala na ka. By faith. Di ba? Hindi mo lang alam kung ano yung, wala na. Sayop nagkakaintindihan tayo, mga mahal kong kapatid. Nakakatawa pero yung po yung totoo. So sino sa atin dito ang naniniwala sa Diyos? Itaas ang kamay ng naniniwala sa Diyos. Sino sa atin ang totoong nagtitiwala sa Diyos? Mga young people, Brother Clerp, ito si Brother Clerp at si Brother Nono, laging nakayuko. Tingin nga kayo sa akin. Yan, dapat ganyan. Diba? Pag may nangangaral, dapat nakatingin kayo sa nangangaral. Brother Joshua, Brother Jandy. Ulitin ko yung tanong ko. Sino sa atin ang totoong nagtitiwala sa Diyos? Sigurado? Sana nga, mga mahal kong kapatid, pag pinag-usapan na po ang pagtitiwala, dito maraming mga tao ang nabibigo. Sapagkat ang nakikita nila ay mga bagay na sabihin natin, bagamat andyan yung realidad ng isang bagay, pero kapag hindi na umaayon sa gusto nilang mangyari, sa kanilang prinsipyo, sa mga bagay na kanilang natutunan sa buhay na ito, kapag dumating ang mga panahon ng kagulumihanan, kaguluhan, kagaya ng mga nabasa natin kanina, mga paghihinagpis, mga kawalan, dito nagpapasimulang makita ang isang tao kung totoong mayroong pagtitiwala sa Diyos. Kaya nyo bang magtiwala sa Panginoon sa kabila na tila ba yung mga bagay ay hindi na umaayon sa inyo, sa pisikal? Ang nakikita niyo ay kawalan. Ang nakikita ay kahinaan. Ang nakikita ay yung karamdaman, yung kaguluhan sa pamilya, kaguluhan sa sarili. Kaya nyo pa rin bang magtiwala sa Diyos na manindigan sa Kanya? At sasabihin, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Sinabi mo, Panginoon. Kayong makakapanatili, mga mahal kong kapatid, yung makakapagtiis, hallelujah, sa buhay paglilingkod, ay sila na may mga pagtitiwala sa Diyos. Hindi yan nakatingin lamang sa ganda ng panahon. Hindi yan nakatingin sa ganda lamang ng sitwasyon. Ano man ang mangyari, kagaya ng Pinosco, iba po yung isang taong interesado sa committed. Yung isang taong interesado, gusto niya ang isang bagay kapag pumapabor sa kanya ang mga nangyayari. Masaya siya, pumaparoon siya sa gawain na magaan, masaya, pero kapag meron ng mga nangyayaring hindi inaasahan, nakikita ng mata na nangyayari ang mga ganitong sitwasyon na pinapahintulutan ng Diyos. Kawalan, nag-aaway na yung mag-asawa, di ba? Nag-aaway na yung pamilya. Nakikita na yung mga pangangailangan. So magpapasimulang
masubok yung isang kapatid, yung isang tao. At sila na mayroong totoong pagtitiwala sa Diyos ang makakapanatili. Ang makakapanindigan, mga mahal kong kapatid. Alam nyo, din naman po, kumbaga, yung mga sitwasyon na yan, yung mga nararanasan natin, normal yan na maranasan bilang tao. May mga kakulangan pa, may mga pangangailangan, may mga suliranin tayong pagdaraanan sa pamilya, sa mga nag-aaral, sa kanilang pag-aaral, sa mga nagtatrabaho, sa kanilang paghahanap buhay, paano inaayos yung pamilya, sa pagitan ng mag-asawa at mga anak. May mga sitwasyon na hindi natin kayang makontrol, mga mahal kong kapatid. Pero kung ang Diyos na pinapaniwalaan natin ay naranasan natin sa buhay natin, kahit isa lang na karanasan na pwede mong balikan, na pinatunayan ng Diyos na totoo siya sa buhay mo, din magagawa mong manindigan sa Kanya. Kaya ang totoong may pagtitiwala, may karanasan sa Diyos. Kaya yung mga nagtaas ng kamay kanina na nagsasabing may pagtitiwala, meron po ba kayong karanasan sa Diyos? Amen. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? So mga young people, Brother Clark, personal question for you. Meron ka na bang karanasan sa Diyos? Brother Nono, nang bumalik ka ba? Nag-backslide ka, di ba? Ang bumalik ka ba, ang dahilan ng pagbalik mo, nang usap ang Diyos sa'yo? Meron ipinarealize ang Diyos sa'yo? Meron? So masasabi mo bang may karanasan ka na sa Diyos? Amen. Thank you. Thank you. Kung totoong meron. Kasi kung meron, hindi ka na magbabackslide ulit. Sa mga sister natin, Sister Ruth, meron ka na bang karanasan sa Diyos? Tumatangos si Ruth, sana nga. Itaas na lang ang kamay para di ko na kayo isa-isahin. Sino ang may karanasan sa Diyos? Sister Erica, wala ka pong karanasan? Si Maynil daw, wala. Si May Virgie, di ko makita yung kamay niyo eh. Wala ka pang karanasan sa Diyos, May Virgie? Pataas po yung kamay. Sister Juliet, di nagtataas ng kamay. Di ba? Sana nga, mga mahal kong kapatid. So kung lahat kayo nagtaas ng kamay, lahat tayo dito makakapanindigan. Lahat tayo makakapagpatuloy. So sana po, maging honest kayo sa puso ninyo. Susubukin kayo agad ng Diyos niyan paglabas mamaya. Yung mga nagtaas ng kamay. Aawayin na kayo ng asawa niyo, yari kayo. Yeah. Tatawagan na kayo ng teacher nyo, sabi ng teacher nyo, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Tingnan natin yung may paninindigan talaga dito. At totoong may pagtitiwala sa Diyos. Sister Roslyn, di ba? Yung birthday celebrant natin. Required sa school na magpajama. Di ba? Pero di yan sila nagpajama. Kaya kayo, kung talagang may pagtitiwala kayo sa Diyos, God bless you. So tayo magpapatuloy, mga mahal kong kapatid. So sabi ko nga, ito'y simple lamang na paksa na I want you to encourage at sana nga po kahit papaano ay may nakukuha kayo sa salita ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. So, ang pagkakaiba ng paniniwala sa pagtitiwala at sa pananampalataya, ito, kung mga nagno-notes kayo, i-summary lang natin. Ang paniniwala ay naniniwala ka na may Diyos, isang Diyos lamang, ang Diyos ng Israel. Yan, pwede mo nang maging, i-take note yan. Pero halos lahat naman ng tao ay may paniniwala, mga kapatid. Pero ang pangalawang bahagi, sapagkat yung pinapaniwalaan mo, pinatunayan niya sa iyo na totoo yung pinapaniwalaan mo. Ibig sabihin, nagkaroon ka ng karanasan, at kung nais nating higit pang lumago, hallelujah, at lalong tumibay ang ating pagtitiwala sa Diyos, anuman ang ating pagdaanan sa buhay pang ito,
ay magagawa nating manindigan hanggang dulo. Then kinakailangan nating mas lalong lumalim ang relasyon sa Kanya. Amen. Build your relationship to the Lord. Kayo po ang nakakaalam, mga mahal kong kapatid. Tayo po ang nakakaalam kung tayo ba ay merong relasyon sa Diyos. Yung paniniwala kasi, wala yan. Dito lang yan sa intellect. Natutunan mo, nalaman mong isang bagay na totoo, realidad, nakita mo, naniwala ka sa Diyos kasi nakikita mong meron siyang nilikha. Pero ibang bagay yung pagtitiwala na sa Kanya. Sapagkat ang pagtitiwala, hallelujah, ay meron ng kinalaman sa kumpiyansa mo sa Kanya. Meron kang confidence, hallelujah. Meron kang kalakasan ng loob na piliin ang Kanyang kalooban, sundin ang Kanyang salita. Ano man ang mangyari. Hindi mo ipagpapalit ang Panginoon. Hindi mo ipagpapalit ang Kanyang gawain. Hindi mo ipagpapalit ang Kanyang kalooban at ang Kanyang salita para lang sa mga bagay na nakikita mo sa kasalukuyan. Kapag ang mga mata natin, mga mahal kong kapatid, nakatuon lamang sa mga bagay na nakikita, dito tayo nabibigo. Mas madali kasing makita yung resulta na ngayon kung ano na yung nangyayari. Pero alam nyo ba, malimit natin itong sabihin na kung ano yung nangyayari ngayon, resulta yan ng mga bagay na ginawa natin sa nakaraan. Kung ano kayo ngayon, mga mahal kong kapatid, resulta yan sa mga panahon na kalipas. Kaya kung meron tayong nais na makita sa unahan, na nilulook forward, bagamat hindi pa natin nakikita, dahil kinakailangan nating ituon, hallelujah, ang ating sarili sa Panginoong Diyos. At lalong kumapit sa Kanya. Amen. Ano yung nilulook forward ninyo sa unahan, mga kapatid? Kanina, ipinaawit ng ating kapatid, Brother Jeff. Ang Panginoon, malapit nang bumalik. Ang pag-agaw ay malapit na. Nilulook forward ba natin yon? Yun ba yung pinaghahandaan na natin, mga kapatid? Diba? So dapat meron tayong tinitingnan. At kung ano yung nais nating maranasan sa unahan, mga mahal kong kapatid, may kinalaman nyo sa magiging pagpili natin ngayon. Hindi natin pwedeng sabihin, makakasama ako sa pag-agaw, pero wala tayong kumpiyansa at lubos sa pagtitiwala sa mga sinasabi ng Panginoon sa atin. Pero kung totoo may pagtitiwala tayo sa Kanya, sinabi niya, hindi niya tayo pababayaan. Sinabi niya, hindi tayo iiwan. Sinabi niya, kung uunahin natin siya at ang Kanyang kalooban, siya ang bahala sa atin. At kung naranasan nyo na ang Diyos nag-provide, hallelujah, tumugon sa pangangailangan ninyo, at pinatunayan nyo na ang Diyos ay talagang siya ang pinagmulan ng lahat, then, magagawa nyong manindigan. Magtiwala sa Kanya. Then, ang pangatlo, mga mahal kong kapatid, ang pananampalataya, kumbaga ito, yung pinaniniwalaan mo, yung pinagtitiwalaan mo, ito yung magiging higit pang aksyon na pwedeng maranasan ng isang kapatid na may kinalaman na sa hinaharap, na bagamat tila ba malayo pa, magagawa mong maghintay. Kaya nga ang Hebrews, basahin natin, familiar verse ito sa atin, Hebrews 11 verse 1, faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sa Tagalog nga, Sir Mary Ann, ngayon nga ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Amen. Hinihintay. Kasi may mga tao na nagtitiwala sa Panginoon, pero kapag hindi nalakipan ng pananampalataya, ito yung umabot ng 10 years, sabi natin 5 years, 10 years, pero kalaunan, tumigil din. Kaya ang pananampalataya, meron itong perseverance, mga mahal kong kapatid. Amen. Hallelujah. Meron kang nilook forward, anuman ang mangyari,
gaano man katagal ang paghihintay, ano man ang mga pwede mo pang maranasan, alam mo na papangyarihin ng Diyos yung bagay na inaasahan mo. Kaya lang, ang problema kasi talaga natin, mga mahal kong kapatid, ito yung reality. Tayo bilang mga tao, nakatingin tayo sa kasalukuyan lamang. Pag tumingin tayo sa tahanan natin, pag tumingin tayo sa bahay, makikita yung pangangailangan. Pag walang pera, walang trabaho, wala nang makain, walang pambili, ang dali nating magdesisyon. At kadalasan padalos-dalos tayo sa pagpapasya. At kadalasan ito yung nagiging dahilan ng kabiguan ng mga mananampalataya. O kung hindi man kabiguan, yung paglago, napakabagal ng pag-usad. Hindi lumalago. Hindi naging committed sa gawain. Di ba? Walang parte sa gawain. Kung meron man 10% lang na parte, 15%. Pero yung 100% commitment, wala sa mga kapatid na hindi naranasang magtiwala ng lubos sa Diyos. And may the Lord forgive us. Lahat tayo nakaranas niyan. Di ba? Na kapag ang pangangailangan na ang nakita, isa sa problema ng mga mag-asawa, ng pamilya, bakit nag-aaway, napipilitang ganito ang gawin, ganito ang ganyan, may mga nagpapaalam, nahihirapan. Sapagkat ang nakikita lang natin ay yung sitwasyon ngayon, yung kondisyon ngayon. Pero kung matututo lamang tayong higit na magtiwala sa Diyos, napakasimple, mga mahal kong kapatid. Sana nga, na bagamat hindi pa natin makita yung paggising mo bukas, para bang wala pa. It takes 10 years bago to. It takes 10 years in physical, in natural, in spiritual. Di ba? It takes 12 years bago natin mas naintindihan yung mga bagay-bagay. Di ba? Pero salamat sa Diyos. Pero paano kung di tayo nakapaghintay, mga mahal kong kapatid? Asan kaya tayo? Pero salamat sa mga kapatid na hanggang ngayon nagtitiis. Salamat sa Panginoon hanggang ngayon sa kabila ng maraming pagsubok na pinagdaanan, luha na naranasan, ay nandito pa rin sa gawain ng Panginoong Diyos. Di ba? Kanya ang ating kapatid, Brother Alex, lagi nating naririnig yung kanyang patotoo. Pamilyar sa atin yung kanyang testimony. Parte siya ng pagpapasimula ng church. Salamat. May Brother Alex na sa loob ng 12 years andito. Pwede ba nating palakpakan ng ating kapatid, Brother Alex? At alam nyo ba, mga mahal kong kapatid, si Brother Alex, bagamat maraming pinagdaanan, hindi yung paganyan-ganyan. Mawawala ng isang buwan, mawawala ng isang taon, babalik. Mawawala ng 2 linggo, babalik. Hindi ko man lamang po naalala sa ating kapatid, Brother Alex, na nawala. And I thank God for that. Bagamat ang daming pinagdaanan, nandito sa Ate Alili, saksi sa kaguluhan ng kanilang pamilya, si Kuya Ninoy, pero thank God, merong buhay na patotoo ang iglesyang ito. Di ba? Si Brother Otchot na lang. Salamat na lang, andito yung kapatid natin. Nakakapagpatuloy din, kahit gwapo. Mahirap magpatuloy pag gwapo eh. Di ba? Thank you, Lord. Napakahirap nun. Daming kaaway. Kaya anong January, kinausap ko yan. Nakarakit kita kinausap. Pero salamat. Sapagkat ang mga taong ito ay may karanasan sa Diyos. Amen. Lola Tansing, yun ang hanapin natin. Pero alam ko naranasan yun ang Diyos. Yung mga taong parang, ano ba yung insekto na yon? Yung ano na yon? Yung tunga-tunga bal.
Bansagin sa mga estudyante. Pag nagagalit yung guro namin sa mga kapara-paral taon, ika, ako ka sa tunga-tunga balo. Brother Joshua Isaac, gusto mong maging tunga-tunga balo? Gusto mo ba yun, Brad? Mamarkahan ka? Asan si tunga-tunga balo? Tulungan ka nawa ng Panginoon, kapatid. Nakakatawa, pero yan ang totoo. Anong pangalan mo, Brad? Yung anak ni Sir Chari? Si Brother Freddy? Brother Fred? God bless you, Brother Fred. Nung nakaraan lang, binubulay kita. Sabi ko, ano kaya dahilan nito bakit nagsisimba to? Di ba? Siya lang ang nakakaalam sa kanyang puso. Pero I'm amazed. Kasi tingnan niyo, hindi naman natin ini-encourage yan eh. May Bible study ba dyan? Wala. Dinala lang yan ni Sister Chari dito. Asan si Sister Chari? Thank you, Sister Chari. Ini-encourage ka ba ng mama mo, Brother Fred? Oh, thank you. Thank you kay Sister Chari. Pero tayo, wala tayong pakialam dyan eh. Kaya nga nung nakaraan, binubulay-bulay ko. Parang bibira nating makausap si Brother Fred. Pero God bless you, Brother Fred, at sa iyong asawa. Asawa mo na ba siya? Girlfriend. Gusto mo kasal na kita? Pakasal ka na. Inayos ko na yung ano natin dyan, certificate. Anong mga araw gusto mo, kakasal kita. Okay, ikaw. Ano pangalan ng girlfriend mo? Ha? Ha? Angela? Daniela? Si Daniela, mahal mo ba si Brother Fred? Palakpakan nga natin yung magkasinta. Natutuwa ako sa inyo. Saksyang Panginoon. Nung nakaraang mga pagbubulay ko, kayong naisip ko. Sana magpatuloy ka, Brother Fred. Baptize ka na ba? Hindi pa. So sana, bago mahuli ang lahat, habang nandito ka pa, bago mo pa maisipang mag-backslide, magpabautismo ka na. Para kahit pa paano, may pipigil na sa'yo mag-backslide. Sana, ha? Anytime, pwede tayo mag-baptize. Kailangan mo yan. Yung mga totoong nagtiwala sa Diyos sa pabautismo. Kaya sana hindi ka lang naniniwala. So tulungan nawa ng ating Panginoon ang lahat, mga mahal kong kapatid. So ang pananampalataya ay may kinalaman sa resulta. Sa magiging bunga, di ba? Ano man ang mangyari. Parang palay na bagamat pwedeng dumaan sa maraming unos, sa maraming kalbaryo na pagdadaanan, pero magagawa mo pa rin magtanim, magsakripisyo, sapagkat nakatingin ka doon sa bunga. That's right. Hindi ka nakatingin, hindi lamang alam mo na may palay. Di ba? Hindi mo alam na hindi lang yung confidence sa palay na palay siya. O kaya naman sa taong nagtatanim. Hindi ka lang naniniwala na si Brother Dante magaling magtanim. Kaya nga ako nakakuha ng lupa. Sabi ko, Brother Dante, kuha tayo ng lupa, ikaw magtatanim. Pwede ko bang i-open yung usapan natin dito sa pulpit? Baka unahan ako ni Pay Intoy. May nilapit sa akin ng ating kapatid, Brother Dante. Merong isinasanglang, tutubusin na lupa, 150,000. Sabi ko, kunin natin. Gusto ko yan. Bibinta ko yung motor ko. Kung papayag si Madit. Pati yung cellphone ko, ibibinta ko. Kasi mas parang gusto ko yung lupa na yan. Kahit bubabaha ngayon. Sabi ni, kaya lang si Brother Intoy, gusto din. Intoy, wag mo kunahan. Mag-iipon ako ng 150,000 para sa lupa ni Brother Dante. Diba? Ang ganda ng kanyang lupay, nandyan lang sa dulo. Matatanaw natin. So kahit gaano pa galing si Brother Dante magtanim, pero pag pinag-usapan ng sirkumstansya, paano kung biglang si Brother Dante mag-dialysis na? Wag naman sana. Di ba? Nakasalalay na sa kanyang katawan, sa Diyos, ang kanyang katawan. Kapag pinag-usapan ng resulta, ang pag-aani, ang bunga, pananampalataya ang nandiyan. Hindi ka lang nakatingin doon sa tao, hindi ka lang nakatingin doon sa kung ano nalalaman mo, kundi nakatingin ka sa kabuuan. Amen. At magagawa mong maghintay kung nagtitiwala ka sa Diyos at nananampalataya ka sa Kanya. Na anuman ang mangyari,
Magkaroon man ng karamdaman, magkaroon man ng kahinaan, magkaroon man ng kawalan, magpapatuloy ka sapagkat alam mo, may tiwala ka sa Diyos at alam mo na papangyarihin niya ito anumang araw. Amen. Hallelujah. So, ang bilis ng oras, mga kapatid. Pero, nasabi ko na mga gusto kong sabihin sa inyo. I-take note nyo ito, isa-isahin ko. May 7 akong nilista dito. Kung totoong may pagtitiwala kayo, kung wala man, ito pa rin ang kailangan nyo. Kung totoong nananampalataya kayo, una sa pag-aalinlangan, ito pa rin ang kailangan nyo. Number 1, unahin ang Panginoon. Unahin natin ang Panginoon. Can we say amen? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. In His righteousness. In all these things. Kaya nyo bang paniwalaan yon? Kaya nyo bang pagtiwalaan ng Diyos? Kaya nyo bang sampalatayanan na all these things shall be added unto you? Sa birthday celebrant natin dito, Sister Roslyn at kay Brother Jeric, bumuo nga tayo ng isang grupo dito, Brother Jeric. Yeah. Natutulong sa mga kapatid na walang trabaho. I-training natin sila ng alam natin. Di ba? Magbumuo tayo. Para din yan sa kapakanan nila, kapakanan ng pamilya at sa simbahan. Sino dito mga walang trabaho? Taas ang kamay. Si Brother Gideon lang. Akala ko daming walang may trabaho dito. Wag na muna tayo mag-training. At kayo may trabaho sa mga hindi nag-aaral? Brother Fred, may trabaho ka? May business ka? Di ba? Sa mga nag-aaral, gusto nyo bang magtrabaho na? Si Brother Claire po, training nyo na oh. Susunod sa yapak nila, Brother Gideon. Na habang nagtatrabaho, nag-aaral, nagtatrabaho dyan. Mabuting bagay yan, Brother Claire. Oh, matutuwa ang nanay mo. Oh, Brother Unad, masaya ka? Hindi puro bulakbol, di ba? Brother Nono, sana makapagpatuloy na kayo. So unahin ang Panginoon. Pangalawa, sundin ang kanyang salita. Amen? Kaya nyo ba? Ang daling sabihin. Pero sigaw lang ng asawa. Di ba? Pangatlo, pahalagahan ang kalooban ng Panginoong Diyos. Pang-apat, manindigan para sa Kanya at sa Kanyang layunin sa buhay mo. Manindigan ka sa layunin ng Diyos. Sino dito ang nakakaalam na may layunin ng Diyos sa buhay ninyo? Panindigan niyo. Ano man ang mangyari, ano man ang sabihin nila, manindigan ka. Panglima, magtiis ka. Di ba? Walang naninindigan na hindi nagtitiis. Magtiis tayo para sa Panginoon. Can we say amen to that? Sister Matit, puro tiis. Di ba? Sabi ko, pasalamat ka, may trabaho ka. Pero paano pag mawalan tayo ng trabaho? Di balik tiisin tayo. Balik tiisin. Sabi ko, pasalamat ka. Meron ng tithes. Nakabalik yung tithes. Kahit pa paano. Sabi ko, Lord, salamat. Di ba? Meron na yung mga ministro kahit pa paano. Kapag naging matapat pa kayo sa Panginoon, lalo tayo pagpapalain ng Diyos. Hindi lamang yung church, mga kapatid, kundi unang-una kayo. Pamilya. Sa mga mag-asawa. Then number 6, gawin mo ang pinapagawa sa'yo. Alam nyo ba na may pinapagawa ang Diyos sa'yo? Sa inyo? Ano? Sister Hina, ano pinapagawa ng Diyos sa'yo? Wag mong sabing di mo alam, 70 years ka na dito. Oh, Sister Matit na lang, ano pinapagawa ng Diyos sa'yo? Dapat alam nyo, mga mahal kong kapatid, Sister Naomi, ano pinapagawa ng Diyos sa'yo? Sige, magsiyasat kayo. Pero ang pinapagawa ang Diyos sa akin.
Yung pagdalo ng gawain, pinapagawain ng Diyos sa inyo. Ang umattend every Sunday, ipinapagawain ng Diyos sa lahat, hindi lamang sa ministro. Amen. So dapat, alam nyo kung ano yung ipinapagawa ng Diyos sa inyo. Pairem. Lolo Rem pala. Lolo Rem. God bless you, Lolo Rem. Ang daming ipinapagawa ng Diyos sa inyo. Mga young people, alam niyo ba pinapagawa ng Diyos sa inyo? Sister Isay? Ano sabi ni Pablo? Huwag makipamatok sa hindi mananampalataya. Ano yung sa mababaw na salita? Hindi mo alam. Huwag magbo-boyfriend ng unbeliever. May boyfriend ka na? Sino dito ang may girlfriend ng unbeliever? Kamusta kayo noon ng girlfriend mo, no? Nasa profile mo pa rin, ha? Tanggalin mo na. Kaya ka nakabalik dahil sinaktan ka, eh. Diba? Piliin mo ang Panginoon. So alam nyo na ba na meron pinapagawa ang Diyos sa inyo? Amen. Brother Unad, alam mo may pinapagawa ang Diyos sa'yo? E paano kung pinapagawa sa'yo ni Sister Maylin pag Merkulis? Paghatid ka ng paninda. Sino ngayon ang susundin mo? Yung pinapagawa ng misis mo, pinapagawa ng Diyos sa'yo. Ng Diyos. Bakit wala ka ng Merkulis? Hindi mo alam ang ginagawa mo, kapatid. So, nadja-justified, naunawaan natin yung Merkulis, pero pag Linggo, masakit yun para sa kanya. Alam niyo bang nasasaktan ng Diyos? So, ang topic ko mamaya sa young people, ang ganda. Di ba meron tayong mamaya sa young people? May topic ako para sa inyo. Pipiliin mo pa rin bang maging masaya kahit nasasaktan siya? Di ba? Pipiliin mo pa rin bang maging masaya kahit alam mong nasasaktan siya? Kayo mga kapatid, tanong ko rin sa inyong lahat, pipiliin nyo pa rin bang maging masaya kahit alam nyong nasasaktan siya? Nais ng Diyos na maging masaya siya, mga kapatid. So, sa mga young people ito, mamaya para ito sa inyo. So, number 6, gawin kung ano ang ipinapagawa ng Diyos sa inyo. At kung meron kang ginagawa, number 7, pinaka sa lahat, importante, maging tapat ka at totoo sa Kanya. Can we say amen to that? Maging matapat ka, at kapag nasa iyo ang pitong yan, God will bless you. Nakita mo rin yung sekreto na nakita ni Pablo. Ang makita at magtiwala sa mga bagay na hindi nakikita. Amen. Pinag-uusig, naghihinagpis, nasa kawalan, nasa kamatayan, lahat naranasan nila. Pero nakapagpatuloy sila dahil meron silang nakita na hindi nakikita. At ito ay ang paggawa ng Diyos na bagamat instant hindi mo siya makikita, hindi ito magic na andyan agad. Pero alam mo na meron siyang ginagawa. Amen. Paniwalaan mo at magtiwala ka at manalig ka na anumang desisyon na ginagawa mo, gawin mo, at anumang ginagawa mo, sa likuran niyan, meron kang bagay na hindi nakikita. And vice versa lang, babalik na rin lang natin yan. Kapag meron ka din namang mga bagay na ginagawa na hindi ayos sa kanyang kalooban, meron ding bagay na nangyayaring hindi mo nakikita. Malalaman mo na lang, pagsak ka na. Pero kapag ang ginagawa natin, ang kalooban ng Panginoon, nanindigan tayo sa Kanya, lagi mong pinipili ang Kanyang kalooban araw-araw. After 2 years, after 3 years, after 4 years, makikita mo ang resulta. Amen. Amen. Sabi ng propeta, pag ang salita ng Diyos ang hinawakan natin, laging merong dalang mabuting resulta. Nag-aral ka nga ng 4 years, pero puro naman bulakbol yung ginawa mo. Alam ko,
Brother Robert, may alam ako na alam mo na hindi nila alam. Pag-usapan nga natin yan sa mga susunod na panahon, Brother Robert. Pero alam ko na alam mo. At sa mga nag-aaral dito, alam ko na alam ninyo na hindi halos alam ng iba, na tayo lang ang nakakaalam at ang Diyos. Kapag hindi natin yan iwinasto at itinama, pag hindi ang kalooban ng Diyos ang inuna, laging meron ding resulta. Naalala ko si Brother Robert ng discipleship namin eh. After ng graduation niya, kagraduate niya, sabi ko, Brother Robert, ikaw ang nakikita kong magpastor doon sa Ocampo. Ayaw niya. Makalipas lang yung isang buwan. Yan, ikinagulat natin yung resulta ng ating kapatid. Hindi ko naman sinasabing nagkataon lang yon o ang Diyos ang nagpahintulot. Kaya tinanggihan niya. Ano sabi ni Brother Robert? Tandaan niyo pa ba? 6 months yung sabi niya. 6 months muna. Mayroon pa siyang gustong gawin sa loob ng 6 months. Eh nung panahon na yun, dama ko sa puso ko na kailangan. Kaya lang, ang Diyos pa rin ang nakakaalam. Pero kapag tinanggihan natin, mga kapatid, ang kalooban ng Panginoon at inuna ang iba, ang sarili natin lalo na, may resulta din po. Kabiguan. Pero salamat na lang, ang Diyos ay mabiyaya. Na kapag pinili natin siya, naniwala at nagtiwala at nanalig tayo sa Kanya, meron din pong resulta. Unahin natin ang kalooban niya, sundin natin ang Kanyang salita, pahalagahan natin ang kalooban niya. Amen? Manindigan tayo sa Kanya, yung layunin niya sa buhay natin. Magtiis tayo. Ang daming tiisin, alam ko. Mga asawang babae, mga asawang lalaki. Ang daming tiisin. Si Ate Jane, buti nga nakakapagtiis si Ate Jane. Mayaman yan. Magandang bahay niyan sa Baguio. Nakarating na kami, 3rd floor. Merong underground. Di ba? Maganda yung mga trabaho ng kanyang kapatid. Galing niya si Ate Jane sa ibang bansa. Mataas ang posisyon, pati si Kaninoy. Kayang sumweldo ng 500,000 sang buwan. Pero andito sila. Pero alam ko, patuloy din kayo nakikipaglaban, Kuya Ninoy. Kasi merong mga offer, Australia, pwedeng bumalik sa abroad. Pwede naman eh. Gusto niyo ba? Hindi naman tayo pinagbabawalan ng Diyos. Sisingilin tayo ng Panginoon sa conviction natin kung ano yung ating naintindihan at hindi natin ginawa. So tulungan nawa tayo ng Panginoon, gawin ang Kanyang pinapagawa sa atin. Hanapin niyo. Nanay, tatay, mga young people, may pinapagawa ang Diyos sa inyo. Kung hindi niyo pa lubos na alam kung ano talaga yung pinaka-main, in general, pinapagawa ng Diyos sa atin maging matapat tayo, nagsisimba sa Kanya. Naglilingkod sa Kanya tuwing araw ng linggo. At gawin natin yun ng may katapatan, God will make a way for us. Amen. Hallelujah. So, 12:00 eksakto. Sa panahon ng kawalan, ito nabanggit ko ito nung nakaraang Merkules, nung mga nakaraan. Sa panahon ng kawalan, huwag kang mawawala sa Kanyang harapan. Ano bang ibig sabihin ng sa harapan? Sa presensya ng Diyos. Diba? Meron akong binuo dito. Sa panahon ng kawalan, huwag kang mawawala sa Kanyang harapan. Amen. Amen. Hallelujah. Huwag kang tatakas. Huwag mong takasan ang ipinagkatiwala niya sa iyong gawin. Naway ito iyong pahalagahan. Amen. Sa panahon ng mga pagsubok at suliranin, huwag mong iwan ang gawain. At ang kalooban pa rin niya ang iyong unahin. Kaya bang isa ulo? Diba? Ginawa kong mga para maalala niyo. Kapag nawala ka sa Kanyang presensya, lalo ka lamang magkakadiferensya. Gusto niyo ba yon? Kapag tinakasan mo ang layunin ng Panginoon sa iyo, hahabulin ka lalo ng mga problema. Gusto niyo ba yon? Gusto mo, Brother Chot? Kapag tinakasan mo ang layunin ng Panginoon sa iyo, hahabulin ka lalo ng mga problema. At kapag iniwan mo siya at ang kanyang gawain, mangangapa ka sa dilim, at ang sagot sa lahat ng kailangan mo ay nauwi lamang sapagkat hindi mo napansin. Hindi mo nakita.
Pero kapag nakita mo na ang katugunan ng lahat ay nasa Kanya, then yung mga unang sinabi ko, makakapanatili tayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, bago tayo magtapos, gusto kong ipaalala sa inyo, may Diyos tayo. May Diyos tayong hindi natin nakikita at gumagawa sa mga paraang hindi natin nakikita. Pero totoo siya at tunay. Paniwalaan mo siya, pagtiwalaan mo siya, at manalig ka sa Kanya. Siya ang source ng lahat, siya ang may-hari ng lahat, siya ang may control ng lahat, at nalalaman niya ang lahat. At ito ang pakiusap ko sa inyo. Maniwala kayo sa Kanya. Magtiwala. At lalong manampalataya. Can we say amen? Pagpalain kayo ng ating Panginoon, ating siyang palakpakan, mga mahal kong kapatid. Tayong lahat ay magsitayo. 1 Corinthians chapter 2, verse 9. Sabi ni Pablo, mga mahal kong kapatid, sa mga magtitiwala at lubos na mananalig o mananampalataya sa Panginoon, sabi niya, datapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tenga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. English nga natin. Sabi dito, but as it is written, eye has not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God has prepared for them that love Him. Mga kapatid, meron pong inihanda na ang Diyos sa inyo. Bago pa niya nilikha ang lupa, bago pa kayo naisilang, alam na ng Diyos kung magiging ano kayo. Amen. Alam na ng Diyos kung anong kailangan ninyo. Kaya lang anong nangyayari? Dahil mas nangingibabaw ang pagtingin natin sa mga bagay na nakikita, yung bagay na inanda ng Diyos, natatabunan, natatakpan, na dapat sana andyan, na nakahanda ng ipagkaloob ng Panginoong Diyos sa bawat panahon na iniukol niya na matanggap mo. Pero hindi makaabot sa kamay mo, hindi makaabot sa dako mo, sapagkat ang daming basura na nakahambalang sa'yo. Ay, imagine nyo ba? Ang dami mo nang inihanda eh. Ang dami mo nang ginawa, nagkapatong-patong na. Nagkapatong-patong na yung problema, nagkapatong-patong na yung mga resulta, at kapag hindi mo yan inayos, hinaharangan mo, binabakuran mo, linalagyan mo ng balakid yung mga bagay na nakahanda na sana na ipagkaloob ng Diyos sa'yo. Alisin mo yung basura. Alisin mo yung basura. Mga resulta, mga gawain natin na hindi tama. Mga kapatid ko, try to imagine this. Ang dami pong naging basura sa buhay natin. Sa bahay ng mga pamilya. Alisin niyo po yung basura para makapasok yung biyaya niya. Yeah, please mga kapatid, imagine yung buhay niyo na napakaraming basura. Isang bahay na pagpasok mo pa lang sa sala, puro na basura. Puro kalat. Sino sa atin dito ang may pangangailangan? Taas ang kamay. Ipahayag niyo sa Diyos kung may pangangailangan kayo. Naniniwala ba kayo ng Diyos ay totoo? Nagtitiwala kayo sa Panginoon na may kakayahan siyang gawin yung bagay na sinabi niya? At kaya niyong panampalatayanan ito kahit maghintay kayo ng matagal? Amen. Mga kapatid, alam ko naghihirap tayo. Alam ko nasasaktan tayo. Nag-aalala tayo. Normal yan na maranasan. Naranasan yan ni Pablo. Perplex. Ibig sabihin, no resources. Naranasan niyang maghinagpis dahil sa matinding kawalan, pag-aalala, pero nanatili sila
sapagkat meron silang pag-asa sa kanilang puso. Mahal kayo ng Diyos. Alam niyo ba yon? Kaya kayo itinutuwid, kaya kayo itinatama, nire-rebuke, sinasaway, sapagkat nais ng Diyos na iparanas kung ano yung nais niya, na inihanda niya sa inyo. Magtiwala lamang kayo, mga kapatid. Yan yung pakiusap ko. Pamanhik, sabi pa ni Pablo. Simpleng bagay lamang ito. Alam ko. Pero sana makatulong. Ano man yung pinagdaraanan nyo ngayon sa pamilya, struggle, piliin yung Panginoon na una lagi. Amen. Sa mga 11 years old, 12 years old dito, Sister Guy na maliit, na wala pang mga muwang, si Idsel, si Yan, si Disa, di ba? Si, ano pangalan ng anak mo, Sir Maylin, yung katabi mo? Si Bugoy, at si Kael, wala pang mga alam yan. Pero kahit paano, sana may nakuha kayo. Makinig kayong mabuti. Yun ang pinapagawa ng Diyos sa inyo. Pag nasa pangaral, makinig kayong mabuti. Hindi lang yung magsimba, pero para sa lahat, makinig tayong mabuti. Amen. Hallelujah. May the Lord help us, mga kapatid. Tayo manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na yung ipinagkaloob sa amin. Salamat sa isang araw na naman na alam namin, Panginoon, ng araw na ito ay punong-puno ng pag-asa. Hindi man namin ito nakikita sa aktual naming mga mata, pero alam namin, Lord, na napakalaki ng pag-asa na laging ipinagkakaloob mo at inilalagay mo sa bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, sa mga salita mo na patuloy na nagpapaalaala sa amin at tumihimok sa amin, na tumingin sa mga bagay na may kinalaman sa mga spiritual na bagay, tumingin sa iyo unang-una, Panginoong Diyos, na higit ka nawang makilala ng bawat isa sa amin. Alam ko nang marami ay meron ng karanasan sa iyo, ngunit ang ilan naman, Panginoon, ay tila ba nangangapapa. Ngunit sino man sa amin, sa oras na ito, sa mga presente man sa gusaling ito at nasa live streaming at nasa iba't ibang dako, ano man ang aming kalagayan, may karanasan man o wala, ang dalangin namin, Lord, muli kang magparanas sa bawat isa. Sa mga may karanasan na lalo pang tumibay, Panginoong Diyos, ang kanilang paninindigan, at lalo pang magsumipag, Panginoong Diyos, sa paggawa at pagsunod sa iyong salita at sa iyong kalooban. At sa mga kapatid na tila po ba nangangapapa, mga kabataan, at kahit sa mga tanay at tatay, Panginoong Diyos, Lord, patunayan mo na ikaw ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Na kung meron mang mga humahadlang, Panginoon, kung mayroon mang mga pagkakamali, mga maling pagpapasya, nagbunsod ng napakaraming mga maling resulta sa kanilang buhay, na tila ba naging basura na, Panginoong Diyos, na hindi na makadaloy ang iyong biyaya, na hindi na makapasok ang iyong biyaya. Panginoon, tulungan mo sila na mamulat ang kanilang mga mata, na makita ang mga bagay na hindi nakikita, Panginoong Diyos, at magawang maiwaksi ang lahat ng ito, habang lubos at buo ang pagtitiwalang ibinibigay sa iyo. Lord, ang mga pagkakasala, mga pagkakamali na nagagawa ng bawat isa, na tila ba basura, Panginoong Diyos, na umuukupa sa puso ang bawat isa sa amin. Mga basura na naipon na sa mga tahanan, sa mga mag-asawa, Lord. Na kung kaya naman tila ba ang kawalan, ang kahirapan, ang kawalan ng pag-asa ang naroon, ang hindi pagkakaunawaan at pagkakaintindihan ng mga pamilya sa pagitan ng mag-asawa at sa mga anak. Lord, ikaw lamang ang makakapagbukas ng mga mata ng aking mga kapatid. Lord, sa iyo ako nagtitiwala. Kasama ng aking mga kapatid na meron din pong lubos sa pagtitiwala sa iyo. Sama-sama kaming dumudulog sa iyo sa oras na ito, na umaasa, Panginoong Diyos, by faith, Lord,
sa pananampalatayang ipinagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na tulungan mo po ang bawat isa. Tulungan mo ang aking mga kapatid na nasa matinding pangangailangan. Sa aking mga kapatid na tila ba naguguluhan at hindi alam ang kanilang gagawin. Lord, have mercy on them and be gracious upon them, Lord God. Narito ang iyong lingkod kasama ang aking mga co-ministers, mga manggagawa, kalalakihan at mga kababaihan na pinalago mo, Panginoong Diyos, sa pananampalataya. Lord, nagsusumamo kami sa iyo sa oras na ito. Naway maging mabungahin, Panginoong Diyos, at pagbungahin mo po ang munting gawaing ito na pagdulog namin sa iyo. At naway mapakinggan mo ang aming samo, Panginoon. Kayaan, makalipas ang 1 buwan, 2 buwan, 5 buwan, 1 taon, 2 taon, kung magluluwat pa ang panahon, ay makikita namin ang mga kapatid na ito na bagamat ngayon ay nasa matinding pangangailangan at mga pag-aalinlangan, ay magagawang makapagpatuloy. Hallelujah, na may patotoo sa kanilang puso na naging mabuti ka sa kanila. Lord, tulungan mo ang bawat isa amin. Muli, humihingi kami ng tawad, Panginoong Diyos, sa lahat ng aming mga pagkakamali at pagsuway. Yung kabaliktaran po ng 7 na aking inisa-isa, Panginoon. Kung hindi ka namin inuna, kung hindi namin nasunod ang iyong salita, kung hindi namin napahalagahan ang iyong kalooban, kung hindi kami nanindigan sa iyong layunin sa buhay namin, at kung tila ba wala kaming pagtitiis, Panginoong Diyos, sa mga bagay na pinapagawa mo, at kung kami ay nasumpungan mo sa kawalan ng pagtatapat, Lord, patawarin mo ang bawat isa. Patawarin niyo po ang bawat isa. At salamat po, sabi ng iyong mga salita, ang iyong biyaya, ang iyong kagandahang loob, ang iyong awa, ay laging bago sa bawat umaga. Salamat po sa panibagong araw na ito na ipinagkaloob sa amin, na alam ko, Panginoong Diyos, may kapangyarihan na umiiral, may kapangyarihan na nariyan. At salamat din po sa pagtitiis na nilalagay mo sa puso ng bawat isa amin, na bagamat nakikita pa namin ang kawalan, ang mga kahinaan, mga pagkukulang ng bawat isa, pero nagpapatuloy kami na umaasa at nagtitiwala na bawat isa amin ay magtatagumpay at mararanasan ang gantimpala at kaluwalhatian na yung inihanda para sa bawat isa amin. O Diyos, maraming salamat. Salamat po sa iyong mga salita sa araw na ito. Maraming salamat po, Lord. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin at sa aming paghihiwa-hiwalay, Lord God. Samahan mo po ang bawat isa. Patuloy na pangunahan at gabayan, Panginoong Diyos. Hallelujah. At sa aming pagsasalo-salo, Panginoong Diyos, pagpalain mo ang mga pagkain at ang mga kamay naghanda, mga pusong nakiisa, Panginoong Diyos, nakituwang sa gampaning ito. Pagpalain ang bawat isa, Panginoong Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po, Lord. And we bring back to you, hallelujah, binabalik namin sa iyo, Panginoong Diyos, ang lahat ng papuri, pasalamat, pagluwalhati, pagdakila. At samo namin ang lahat ng ito at dalangin sa iyo lamang. At sa iyo pong dakila at manal na pangalan aming Panginoong Jesucristo. Everybody says Amen. Amen, Amen, and Amen. Ating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid.